Kailan si Sara Duterte? Walang solusyon sa kahit anong problema, walang binibigbit na kahit anong issue, walang espesyal na rason kung bakit gustong-gusto nila isalba si Sara Duterte at hindi lang si Sara Duterte, ang buong pamilya Duterte. Ngunit kapag iisipin natin, itong ating mga senador, kapag sila ngayon mag-iisip at magboboto sa resolusyon kung itutuloy ang impeachment ni Sara Duterte, iisa ang kanilang iniisip, ang 2028, kung saan nila dadalhin ang kanilang taya. Tataya ba sila laban kay Sara Duterte o hindi? Kung si Sara Duterte ang manaig sa 2028, baka maging outside the kalumpo sila. Mga trapong konsiderasyon, hindi talaga accountability. Itong proseso ng impeachment, kapag ilagay natin sa kamay ng mga political dynasty, wala silang pakialam sa pagnanakaw, wala silang pakialam sa pandarambong, wala silang pakialam sa hustisya. Ang kanilang konsiderasyon ay simpleng politikal na survival. Ayaw nilang magkawatak-watak. Itong sistema ng dinastiya at kasama sa paglitis kay Sara, mabubuksan ang sarili-sarili nilang mga kasalanan sa bayan. Dahil ang Pilipinas ay hindi paraiso para sa pamamayang Pilipino. Factory ang Pilipinas ng mga mandarambong. Hindi lang si Sara Duterte ang magnanakaw, dahil si Chizky Lai Escudero ay magnanakaw. Kamakailan lang nag-insert ng bilyong-bilyong piso sa budget. Hindi lang naman si Rodrigo ang mamamatay tao. Hindi lang naman siya ang mass murderer. Ang Pilipinas ay factory ng mass murder dahil ang ating mga political dynasty sa kanilang pamumuno ay pumapatay. Yan ang kinakatakutan nitong mga senador na ito na galing sa dinastiya. Pag binuksan ang proseso sa totoong accountability, magkakaroon ng president at sa president na yon na kapag naparusahan ang mandarambong at hindi lang ang mandarambong, ang tatay ni Sara na mamamatay tao pag naparusahan, magkakaroon ng historical record na mayroong parusa, na mayroong hangganan ang pag-aabuso sa kapangyarihan, at lahat yan ay babalik sa kanilang lahat dahil lahat sila ay mandarambong, lahat sila ay mamamatay tao. Kaya ang institusyon na ito ng Senado walang kapasidad na talagang ibigay ang tunay na accountability. At nakita natin hindi lang Senado ang kawalan ng kapasidad na yan. Nakita natin ang ating Korte Suprema. Nakita natin ang batas kung paano ini-interpret para proteksyonan si Sara Duterte. Nakita natin ang batas ay hindi isang cold science. Ito ay subject sa interpretasyon ng mga institusyon. At sinasabi nila, at sinasabi mismo ng mga dalubhasa sa batas, kahit ang Korte Suprema ay isang politikal na institusyon. At ang pag-i-interpret sa batas ay nakadepende sa konsiderasyon pampolitikal ng mga nag-i-interpret sa batas. Buong institutions na ng Pilipinas ang walang kapasidad. Meron tayong institutional paralysis na parusahan ng mga mandarambong at mamamatay tao. Kaya ito'y huling sandali na dapat ipakita ng ating Senado na dapat sumunod sila sa konstitusyon. Ang konstitusyon ay baliwala pagdating sa makapangyarihan. Hindi tayo babayag. At gusto natin sabihin sa kanila, hindi tayo babayag na hindi litisin si Sara. At huwag nilang sabihin ang kanilang mga palusot. Huwag nilang sasabihin yan. Kung merong namatay na college student dahil sa leptospirosis, dahil ang kanyang ama ay inaresto sa Caray Cruz, paano ba mga plunderer na tulad ni Sara Duterte? Ang batas lang ba ay para parusahan ang mahirap at hindi ang mayayaman? Hindi tayo papayag sa ganyan. At kapag
magpatuloy sila sa pagkakaroon ng pagpoproteksyon kay Sara Duterte. Andito ang taong bayan. Nasa kamay ng taong bayan ang direktang interbensyon upang pigilan ang pandarambong, pagpatay, pigilan ang pag-abuso sa pwesto. Dahil meron din naman tayong historical record pag pag-usapan natin ang kasaysayan. Kailangan mariman ng ating Senado na noong panahon ng Presidente si Erap Estrada, ang Senado ay nagmistulang taga-proteksyon ng isang presidenteng kurap. At alam na natin, mababasa natin sa kasaysayan, na dahil prinoteksyonan ng Senado ang isang kurap na presidente, taong bayan ang naghusga, nagkaroon ng direktang interbensyon ng masa, nagkaroon ng paggigiit na yung kanilang gustong ikawalang sala ay nagkasala sa taong bayan at nagkasala sa kasaysayan. Nandito tayo ngayon upang ipakita at remind sila na merong kapasidad ang ordinaryong mamamayan, merong kapasidad ang mga manggagawa, merong kapasidad ang mga maralita, merong kapasidad ang mga magsasaka, mangingisda. Ang ordinaryong Pilipino, merong kapasidad na sisingilin silang lahat. At sisigil tayo, magbabantay tayo ngayon. Panahon ng pagbabantay, may panahon ng pagsisingil. Mabuhay ang uring manggagawa, mabuhay ang masang Pilipino. Maraming salamat kay Luke Espiritu mula sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Labis ang pagnanais